So ayan, habang may araw pa. Testingin ko tong ah pinagawa sa kasi kukunin na to bukas. So dapat i-test ko lang. Ayan siya. Ayan. Kukunin kasi yan bukas habang may araw pa, may liwanag pa. Ayan oh, bilog na bilog yung araw. Ewan ko lang kung makikita. Bilog na bilog. Kaya titestingin ko muna siya dun. Or pabagsakin ko lang tong kawayan na to kasi gagamit lang ako ng yung site niya. Yun, yung site niya na nandito na. Yan. Hindi ko maano kasi ko lalagay ito sa cellphone ko. So, no, wala na dito yung ating ano dito muna. Ayan, sana wag kumalog. Ako kumakalog. Yan. Testingin natin muna. Ayan, hindi ko na ano to kasi yan. Itatali ko muna to. Dito na lang sa ibabaw. Ayan, para mawala yung nakakalat. So yan. Wala ang palawit-lawit. So testingin ko siya using his own site. Ayan, kasi yung matagal na kasi natin gawa to. Ano pa to? Parang 3 years na. Teka, sumobra yata yung salpa ko ng baril. Yun. Sumobra yung salpa ko ng baril. Ayan. So okay naman siguro. Baka tumalsik eh. Yan. Tinitingnan ko maigi yung ano natin kasi baka may dumadaan. Ayun pala. Uy, ganda. Tsaka malakas. So ito ay kasi bukas kukuhanin na to kaya kailangan i-test natin. Hindi ko kasi makita itong kabila eh. Muumbok yung ano eh. Ayan. Wala kasi scope. Wala akong mount para dito eh. Oh, ayun. Gitnang-gitna naman. Ayos naman pala. Shout out nga pala sa ating mga viewers kagabi sa live ko. Mamaya magla-live ulit ako. Shoutout nyo na Sir Joel, Alvin Miranda, kina no, yung nawawala sa isip ko. Mamaya shoutout ko sa lista ko na. Oh, ayun. So ganun. Galing, lakas. Kaya lang hindi ko alam kung tatama ako sa malayo. Sa malayo kasi medyo mahirap. Kasi baka hindi ko na maalinaw yung ano. Uy, sa pool pa rin. Oh, galing ko pala. Kita nyo, lagitik siya sa kahoy doon sa puno sa baba. Lagitik siya doon. So tumatama pa ako kahit malayo sa open site. Ay, sala. Dilig nyo, sa lupa tumama. Kasi naduduling ako dito doon sa front site niya. Hindi ko gaano makita. Iba talaga yung may ano eh, may ilaw sa front side. Eh mas okay siya talaga. Pero dito since yung ano lang eh, may balot kasi.
pull ulit. Ang galing. Okay rin ako kahit na open site. Anyway, tinitesting ko lang naman to, yung power niya. Hindi ko naman, at saka for sure accurate naman to eh. Yun, napakaliit ng target na yun. Tamaan ko pa yun. Uy, wala. Kaya maririnig nyo, tumatama siya sa puno. Yun lang yung tinatarget ko. Malayo naman kasi sa ano to, mga 30 meters na to. O sabi ko dati 25 yards, pero hindi lang siya 25 yards. Parang nakalimutan ko na kasi. Ayan, yung ano ulit, puno. Tingnan na natin maigi, baka mayroong tao. Saan na ba yung dulo? Oh, dinig niya yan. Lagatok siya sa puno. Kahit malayo, basta nakikita ko, okay siya. Sa pool siya sa akin. Isa pa. Doon ulit. Ayun, no, medyo kita ko na maitim yung ano. Yun, oh. Galing, no? Sa pool siya kahit wala akong scope. Kasi kahit medyo ano na, kung yung mata natin, sumasapul pa rin tayo. Kahit malayo. Sapul pa rin siya. So dito, try ko ulit. Mas malayo to. Tapos mas maliit yung puno, yung target. Mas maliit siya. Oh, dinig niya yan. Sa pool siya kahit malayo. So okay na kahit open site, tested na. Tsaka malakas, dinig na dinig yung putok. Then di na siya nagbabawas ng hangin. Yan, tip. Minsan magbigay ako sa inyo ng tip pag maintain ng ano, kung may konting singaw, let's say sa magdamag, let's say tinago mo siya ng, nilagay mo sa lagayan mo ng airgun is 5 PM kunyari, tapos pagdating ng umaga nagbawas siya ng 500 PSI at least, ganyan. Yung 3,000 mo naging 2,500 or naging 2,000 hanggang umaga yon, let's say 8 AM ang umaga, from 5 PM hapon na hanggang umaga 8 AM, nagbawas siya ng 1,000 hanggang 1,000 PSI. Tuturo ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko doon na hindi ko na kinakalas yung airgun, kung paano ko siya aalisin yung sigaw, then kung ano maintenance, pakita ko sa inyo maigi, para ano. Kaya lang ngayon kasi marami akong ginagawa, hindi ko ma-actual sa inyo, kaya ano natin, yung may time tayo na gawin yon. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana'y ganon, magpatuloy yung ating YouTube channel, yung panonood nyo sa YouTube, doon sa ating channel. Medyo humihigpit nga lang si YouTube ngayon doon. Hindi basta na monetize when it comes to airgun. Kaya ewan ko, baka sa akin lang yun. at tuloy natin. Tsaka yung ating nagpa-plug na ako. Yung ating FB account, yan, doon ako nagko-concentrate sa ngayon. At yung YouTube natin kasi nag-limit ako ng pagtanggap ng boom airgun. Welcome sa akin yung mga yung mga conversion. Nahirapan po kasi ako nung mga nakaraan na talagang gagawa ako, mabubuo, may kukuha, and then maraming mag-o-order. Nahirapan akong makahabol, makatapos ng mga gawain.
So ginawa ko, nilimit ko na yung pagtanggap ko noon, and then ngayon ang ginagawa ko, gagawin ko muna, bubuin ko, pagbuo na saka ko binebenta, o saka ko binibigay sa iba kapag tapos na. Yung talagang ginagamit ko na testing ko ng maigi, yon, ganun po yung ginagawa ko. Yung talagang okay na sa akin. So kaya huminto ako ng pagtanggap ng order kasi nga parang hindi ko na maasikaso pagdating do sa ano, yung hindi ko na magawang maigi yung accuracy, yung ano, hindi ko na dahil nagmamadali na rin kasi medyo nagtatagal, nagmamadali na rin yung customer, napipilitan tayong ipadala na hindi pa natin talaga na itutune na maigi. O yung may mga airgun kasi, may mga barrel na mahirap i-tune. Yung airgun walang problema kasi yung power nun nakatama naman dun, sapat dun sa pangangailangan ng airgun. Ang problema lang natin doon is yung barrel, yung pag-tune ng barrel, kasi merong pagkakataon na testing ko, 2 shot okay, yung pala yung mga susunod, yung ganon, may mga pagkakataon na hindi na siya accurate. Tapos parang lumalabas tuloy, tsamba-tsamba yung tama, lumalabas ng sa target. Hindi katulad noon dati na talagang nami-maintain ko is yung talagang accurate yung airgun. Kung 30 meters lang, 1 hole siya. So kaya yung ginawa ko ngayon, gagawin ko, at saka nitong mga nakaraan, marami tayong nagawang receiver dahil yung mga order sa Shopee at Lazada. Power plenum, yung mga parts na ginagawa natin, at makikita nyo sa Lazada shop ko ay okay naman siya, talagang okay yung review. Ang problema lang yun nga, masyado akong nahirapan, halos hindi na ako nakakapahinga. At pag gising ko sa umaga, trabaho na hanggang alauna na ng madaling araw. Kaya pag parang babawi ako ng lakas ngayon. So ang gagawin ko is mamanufacture ko muna siya bago natin ibibigay sa kagaya ngayon. May mga order tayo sa sa Lazada na cancel na kasi nga hindi pa dumarating yung mga parts na gawain ko, kasi yung bilis maubos kasi sa isang ino-order ko lang kasi sa Lazada yung mga para nakakasigurado tayo T6 talaga yung ginagamit natin, yung magandang klase talaga na hindi baling mahal, basta sure tayo na maayos at hindi delikado yung materials niya. At same time, ina-anodize naman natin yan to make sure na talagang magiging matibay, hindi siya papasukin ng corrosion. Kasi lahat ng butas niyan, pag nakatubog yan sa anodize, na-anodize mo siya. Kahit yung kaliit-liitan na butas sa loob, pasok doon kasi liquid yon. At magiging protection niya yon. Kung kagaya nung yung nakita natin na sumabog na na naputol yung regulator dito sa thread niya. Kung naka-anodize siya, mas mahaba yung magiging lifespan ng alloy. Kahit pa sabihin na yan ay matibay na alloy, may mga time na talagang kumbaga may lifespan yan. Ngayon kung anodize siya, madadagdagan yung lifespan niya, hahaba yon. Kaya yung iba, kung may mga nakikita kayo na iba ng kulay ng regulator, anodize po yun, inanodize na nila. Ngayon kasi kung mag-anodize kasi tayo nito, babakbakin pa natin yung pintura, kasi pintura lang po yung nakalagay babakbakin pa natin yung pintura niyan, napaka ng pintura. So yung ina-advise natin nga, every 3 years magpalit po kayo ng regulator. 3 years naman yon, matagal, para maiwasan natin yung ganong aksidente. Ngayon kung kagaya nito, itong ginawa natin na to, pinalitan na to ng regulator. So palit na siya, bago na yung regulator na ito.
Kaya no worries na. At ayun, at kasi hindi tayo ang gumagawa nito, ito ay binibili lang natin, ino-order lang natin sa Shopee at Lazada, kaya hindi tayo sa bagay, mas ano yun, kasi machine ang ginamit nila rito, kaya mas okay siguro nga kaysa tayo pa ang gagawa niyan. Medyo umumbok siya, sumobra yata yung higpit ng tornilyo dito. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi na ako siguro magkakaroon ng time mag-edit, kaya ito didire-diretso ko ng upload. So ganoon na lang po yung gagawin ko. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana'y patuloy kayong sumuporta sa akin, yung patuloy nyo suportahan yung aking channel, yung aking FB page, yan, at FB account. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo.